Si Alexander Mendoza ay kilala sa mundo ng negosyo bilang isang haligi ng tagumpay. Sa edad na 48, naabot na niya ang rurok ng tagumpay na inaasam ng marami. Nagmamay-ari siya ng ilang kumpanya na kilala sa iba't ibang industriya, mula sa mga high-tech na startup hanggang sa malalaking real estate development projects. Sa bawat sulok ng mundo, may hotel, resort, o opisina na nagdadala ng kanyang pangalan. Dahil dito, hindi lamang siya tinuturing na bilyonaryo, kundi isa ring makapangyarihang impluwensya sa mundo ng korporasyon. Ang kanyang personal na buhay ay tila isang panaginip para sa marami. Mayroon siyang malawak na mansyon sa Forbes Park na napapaligiran ng malalagong hardin at may sariling helipad. Sa loob nito ay may koleksyon ng sining na kinaiinggitan ng mga museo, mga obra mula sa mga kilalang pintor at iskultor, pati na ang ilang antigong piraso na binili sa milyon-milyong dolyar. Ang kanyang garahe ay tila isang showroom ng pinakamamahaling sasakyan sa mundo. Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, at ang pinakapinangangalaga ang kayamanan niya, isang limited edition na sports car na mayroon lamang 20 unit sa buong mundo. Ang naturang sasakyan ay madalas na kinatatakutan ng kahit sino mang maglakas loob na dumikit dito, lalo't si Alexander mismo ang nagtatakda ng mahigpit na seguridad para dito. Noong araw na yon, isang normal na linggo para kay Alexander. Dumating siya sa isang eksklusibong hotel sa Makati para sa isang mahalagang pulong kasama ang ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Sa lobby pa lang, sinalubong na siya ng mga empleyado na tila takot na magkamali, ngunit palaging magalang. Inayos nila ang mga dokumento, sinigurong walang aberya ang kanyang mga kinakailangang kagamitan, at binati siya ng mga linyang pamilyar na sa kanya. "Welcome, Sir Mendoza. Everything is prepared." Ngiti lamang ang tugon ni Alexander. Ang ganitong klase ng trato ay karaniwan na sa kanya, kaya't bihira na niyang mapansin. Ngunit nang matapos ang pulong at tumungo siya sa kanyang sasakyan, may napansin siyang hindi pangkaraniwan. Ang kanyang mamahaling kotse ay nakaparada sa isang secure na bahagi ng basement parking na may kasamang personal security detail. Nilapitan niya ito upang sumakay, ngunit sa kanyang paglapit, napansin niyang tila may gumalaw sa loob. Tila may maliit na anino na nakahandusay sa likod na bahagi ng kotse. Sa simula, inakala niyang baka ito'y ilusyon lamang o bunga ng kanyang pagod. Ngunit nang masinagan ng ilaw mula sa overhead lamp, kitang-kita ang isang maliit na bata. Nakakurba ang katawan at tila mahimbing ang tulog. "Nakapasok ang isang bata sa sasakyan ko?" Mahinang tanong ni Alexander sa kanyang sarili habang nag-iisip kung paano ito nangyari. Tinawag niya ang isa sa kanyang tauhan. "Tawagin mo nga si Edgar," utos niya sa head of security na laging kasama niya. Paano nakapasok itong bata sa ganoon kahigpit na seguridad? Agad namang sumunod ang tauhan at binalikan si Alexander matapos ang ilang minuto. "Wala pong record ng kahit anong bata na pumasok sa parking area," sabi ni Edgar. Halatang aligaga rin. "Walang nakitang bata sa mga CCTV footage bago po kayo dumating." Hindi mapigilang tignan muli ni Alexander ang natutulog na bata. Luma at marungis ang damit nito, tila ilang araw nang hindi nalalabhan. Payat ang katawan at magulo ang buhok. Halatang hindi sanay sa komportableng pamumuhay. May mga gasgas din sa tuhod at braso, marahil galing sa paglalaro sa kalye o paglalakad ng walang sapin sa paa. Habang tinititigan niya ang bata, may kung anong kirot siyang naramdaman. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ang bata ay parang may hawak na mahiwagang bagay na pumupukaw sa kanyang atensyon. "Ano ang pangalan mo?" tanong ni Alexander sa mahinang boses, habang yumuko siya upang tingnan ang bata ng malapitan. Hindi niya ito ginising, ngunit patuloy niyang inobserbahan. "Saan ka galing?" Biglang napansin ni Alexander na may hawak ang bata. Isang kwintas na luma na, ngunit kuminang sa ilalim ng ilaw. Ang kwintas ay may maliit na pendant na hugis bituin. Hindi mawari ni Alexander kung bakit, ngunit ang kwintas na ito ay tila pamilyar sa kanya. Bumalik sa isipan niya ang mga malalabo at lumang alaala. Muling naramdaman niya ang bigat sa dibdib at hindi niya napigilang magtanong sa sarili,
Paano nangyari ito? Sino ang batang ito? At bakit tila may kinalaman siya sa isang parte ng buhay ko na matagal ko nang kinalimutan? Nang mapansin ni Alexander ang kwintas na suot ng bata, tila bumagal ang pag-ikot ng mundo sa kanyang paligid. Ang kanyang pansin ay nawala sa kahit ano pang bagay, ni hindi na niya naririnig ang mahinang tunog ng elevator o ang mumunting yabag ng mga tauhan sa parking lot. Ang buong atensyon niya ay nakatutok sa makinang na pendant na hugis bituin na nakakabit sa maruming lubid sa leeg ng natutulog na bata. Lumapit siya ng bahagya, marahan ang mga hakbang, at inilapit ang mukha sa kwintas. Bagamat marumi at magulo ang pagkakasabit nito, ang mismong pendant ay tila hindi tinamaan ng panahon. Ito ay makintab pa rin, malinaw ang pagkakahubog, at may kakaibang kalidad na para bang nagbubuga ito ng ilaw mula sa loob. Hindi mapigilan ni Alexander ang umusbong na pakiramdam ng pagkakakilala. Para bang nakasalubong niya ang isang matagal ng kaibigan, isang alaala na pilit niyang nilimot, ngunit ngayoy pilit na bumabalik. Hindi na siya nakapagtimpe. Bahagya niyang hinawakan ang pendant, sinuri ito ng mas maigi. Sa ilalim ng ilaw ng basement parking, naliwanagan ang bawat ukit nito. Maliit na bituin na may linya sa gitna, at may tila inukit na maliit na letra sa bawat sulok nito. Tila may sinasabi ito. Isang mensaheng kailangang maintindihan. At iyon ang sandali na bumalik sa kanya, ang isang malabo ngunit malinaw na damdamin. Eleanor! Mahinan niyang bulong, habang nararamdaman ang bigat sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang pangalan ng kanyang asawa na pumanaw mahigit isang dekada, na ang nakalilipas ay biglang dumaloy sa kanyang isipan. Sa loob ng napakahabang panahon, sinubukan niyang ibalik ang kanyang buhay sa dati, sinubukan niyang magpatuloy. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman, kapangyarihan, at tagumpay, hindi niya maitatanggi na may bahagi sa kanyang puso ang nanatiling nawawala. Ngayon, sa simpleng kwintas ng isang batang natutulog sa likod ng kanyang mamahaling sasakyan, ang mga damdaming iyon ay bumabalik na parang alon na sumasalpok sa dalampasigan. Kumunot ang noo ni Alexander. Paano nangyari ito? Tanong niya sa sarili. Bakit nasa batang ito ang kwintas na iyon? Tumayo siya, pinilit ibalik ang kanyang composure, ngunit alam niyang hindi na niya maitatanggi ang koneksyon. Sa bawat minuto na tumitingin siya sa kwintas, lalo niyang nararamdaman ang kirot sa dibdib, ang parehong sakit na naramdaman niya noong araw na huling nakita niya si Eleanor. Sir, may problema po ba? Tanong ni Edgar, ang kanyang chief security officer. Napansin kasi nitong tila hindi mapakali ang amo at palaging nakatingin sa bata. Saglit na tumingin si Alexander kay Edgar bago muling ibinalik ang paningin sa natutulog na bata. Wala, tugon niya, ngunit ramdam sa boses niya ang pag-aalinlangan. Bantayan mo lang siya. Huwag mong hayaan na magising o magulo. Kailangan kong mag-isip. Lumayo siya ng ilang hakbang, huminga ng malalim, at ipinikit ang kanyang mga mata. Eleanor, muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang asawa niyang si Eleanor ay hindi lamang basta isang katuwang sa buhay. Siya ang kanyang pinakamalaking inspirasyon, ang babaeng nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagiging mabuti, kahit pa napakarami niyang ari-arian at kapangyarihan. Siya ang nagtulak sa kanya na tumulong sa mahihirap, na magbigay ng suporta sa mga nangangailangan. At ngayon, ang isang bata na tila walang alam sa marangyang buhay na kinalakihan niya, ay suot ang isang bagay na konektado kay Eleanor. Hindi ito maaaring aksidente, bulong ni Alexander sa sarili. Nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, isang bigat na matagal na niyang iniiwasan. Napansin niyang unti-unti siyang napaluha, isang bagay na bihirang-bihirang mangyari sa isang lalaking katulad niya na sanay sa kontrolado at organisadong buhay. Ngunit hindi niya mapigilan. Ang kwintas na yon ay parang mensahe mula sa nakaraan, mula sa isang panahon na hindi niya naisip na babalik pa. Bumalik siya sa tabi ng bata at muling tumingin dito ng mas mabuti. Sa kabila ng madungis na itsura nito, may nakita siyang inosensya at katahimikan sa mukha nito. Naalala niya ang mga panahon noong bata pa sila ni Eleanor, noong simple pa ang lahat. Bago ang tagumpay, bago ang karangyaan, bago ang mga problema ng negosyo at politika,
Sila ni Eleanor ay 2 tao lamang na nangangarap ng mas magandang kinabukasan. At ngayon, sa harapan niya ay isang batang tila walang kinabukasan, ngunit suot ang isang bagay na nagbigay kahulugan sa buhay niya noon. Eleanor, anong gusto mong gawin ko? Mahina niyang tanong, tila umaasa ng sagot mula sa kanyang asawa, kahit pa alam niyang wala na ito. Ngunit sa puso niya, alam niya ang tugon. Kailangan niyang alamin kung paano napunta ang kwintas sa bata at kung ano ang koneksyon nito sa kwentong iniwan ni Eleanor bago siya pumanaw. Hindi nagtagal at nagising ang bata. Bumukas ang kanyang mga mata at tila nagulat siya nang makita si Alexander na nakatitig sa kanya. Dahan-dahan itong umupo, sabay punas sa kanyang mata gamit ang maruruming kamay. Hindi maitatago sa kanyang mukha ang bahagyang takot at kaba, marahil sa sitwasyon niya o sa estrangherong kaharap niya. Ngunit sa kabila ng kalagayan nito, may kakaibang lakas sa bata. Anong pangalan mo? Tanong ni Alexander. Malumanay ang tono ngunit may halong awtoridad. Hindi niya gustong takutin ang bata, ngunit nais niyang makuha ang tiwala nito. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang malaman. Nag-atubili ang bata ngunit saglit na tumingin sa mga mata ni Alexander bago sumagot. Miguel po. Mahinang sabi nito. Miguel ang pangalan ko. Miguel, ulit ni Alexander, parang tinatandaan ang bawat pantig. Paano ka napunta dito? May nagdala ba sa'yo? May kasama ka ba? Pilit niyang pinapanatili ang kalmadong tono, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang dami ng katanungang pumapasok sa kanyang isipan. Umiling ang bata, halatang hindi pa rin sigurado kung ligtas bang magsabi ng totoo. Wala po. Ako lang po mag-isa. Paano ka nakapasok dito? At ang kwintas? Alexander ay muling tumingin sa kwintas na suot ng bata. Saan mo ito nakuha? Napayuko si Miguel, tila pinag-iisipan kung sasagutin ang tanong. Sa nanay ko po ito, sagot niya sa wakas. Ang boses ay halos pabulong. Binigay niya sa akin bago siya nawala. Sabi niya, ingatan ko raw. Kaya po, kahit anong mangyari, hindi ko ito tinatanggal. Napatigil si Alexander. Sa nanay niya? Tanong niya sa sarili. Nasaan na ang nanay mo ngayon? Huminga ng malalim si Miguel at bumuntong hininga bago sumagot. Hindi ko na po siya nakita. Iniwan niya ako sa bahay namin noon. Sabi niya, may bibilhin lang siya. Pero hindi na po siya bumalik. Tapos, natagpuan na lang po ako ng mga tao sa kalye. Wala na po akong ibang alam. May kung anong kirot na naramdaman si Alexander sa kanyang dibdib. Kahit pa matagal nang yumaon si Eleanor, hindi niya matanggap ang ideya na ang batang ito, si Miguel, ay iniwan ng kanyang ina. Parang biglang nag-iba ang mundo sa kanya. Sino ang nanay ng batang ito? Tanong niya sa sarili. Tumingin siya muli kay Miguel, na tila mas naging komportable na sa kanya. Anong pangalan ng nanay mo? Tanong niya. Hindi niya namalayang bumaba ang boses niya, para bang kinakausap niya ang sarili. Alam mo ba ang pangalan niya? Saglit na nag-isip si Miguel. Selena po, sagot nito. Ang pangalan niya ay Selena. Biglang bumalik kay Alexander ang isang malabong alaala. Ang pangalan na iyon, ang pangalang Selena, ay tila narinig na niya noon. Isang malabo ngunit matagal nang nakatagong alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Parang isang piraso ng puzzle ang biglang tumama sa tamang lugar. Si Selena, matagal na niyang kilala ang pangalang iyon. Siya ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa na si Eleanor. Selena, mahinang bulong ni Alexander, na para bang sinusubukang kabisaduhin ang bigat ng pangalan sa kanyang dila. Tumingin siya kay Miguel, na ngayon ay tila nagtataka kung bakit biglang natahimik ang lalaking kaharap niya. Si Selena ba? Nagsimula siya, ngunit biglang natigilan. Paano niya maitatama ang kanyang mga tanong nang hindi matakot ang bata? Siya ba ang nagsabi sa'yo kung saan nanggaling ang kwintas na iyan? Opo, sagot ni Miguel. Simple ngunit may halong lungkot. Sabi niya po, importante raw ito.
Pamanang galing sa kaibigan niya. Pero wala po siyang sinabi kung sino ang kaibigan na iyon. Hindi na muling nagsalita si Alexander. Sa halip, napaupo siya sa gilid ng kanyang kotse. Tinitignan pa rin ang kwintas na hawak ni Miguel. Isang teorya ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Si Miguel, na tila nag-iisa sa mundo, ay maaaring anak ni Selena, ang kaibigan ni Eleanor. Ang kwintas na hawak nito, na minsang nakita niyang suot ng kanyang asawa, ay marahil ibinigay ni Eleanor kay Selena bago ito pumanaw. At ngayon, nasa bata na ito, dala-dala ang isang piraso ng kanilang nakaraan. Miguel, tawag ni Alexander, ngunit ang tono niya ngayon ay mas malambot, mas mapagmahal. Alam mo bang konektado ako sa kwintas na yan? Tumaas ang kilay ni Miguel, tila nagulat. Talaga po? Paano po? Nag-isip si Alexander ng tamang sagot. Noon, simula niya, may kaibigan ang asawa ko. Ang pangalan niya ay Selena. Sa pagkakaalam ko, matagal silang magkaibigan. At ang kwintas na iyan, minsan ko nang nakita. Binigay ng asawa ko kay Selena bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Saglit na napatigil si Miguel, parang ninanamnam ang sinabi ni Alexander. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala sabi ni nanay, huwag na huwag kong wawalain ito. Napakahalaga pala nito. Napakahalaga nga, ulit ni Alexander. At sa unang pagkakataon, ay nginitian niya ang bata. Napakahalaga niyan. At ikaw, Miguel, mahalaga ka rin. Sa mga araw na sumunod, hindi mawala sa isipan ni Alexander si Miguel, si Selena, at ang kwintas na tila nag-uugnay sa kanila. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang mga sagot ni Miguel. Pati na ang anyo ng batang tila napakabigat ng dinadala sa murang edad. Si Selena, na minsang kilala niya bilang matalik na kaibigan ni Eleanor, ay parang naglaho na lamang matapos ang pagpanaw ng kanyang asawa. Bagamat ilang taon na ang lumipas, naisip niyang balikan ang nakaraan, umaasang makakahanap ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Nagpasya siyang bisitahin ang lumang bahay na minsang naging tahanan nila ni Eleanor. Matagal na niya itong iniwan mula nang magsimula siyang magtayo ng bagong bahay at magtulak sa kanyang sarili, nakalimutan ang masakit na alaala ng nakaraan. Ngunit ngayon, tila tinatawag siya ng lugar na iyon, na para bang may mga nakatagong pahiwatig na naghihintay na matuklasan. Sinabihan niya ang kanyang tauhan na huwag siyang istorbohin sa araw na iyon. Ito ay oras na nais niyang italaga sa muling pagbubukas ng isang kabanata ng kanyang buhay na matagal na niyang isinara. Nang makarating siya sa lumang bahay, natagpuan niya itong makulimlim at mapayapa. Bagamat walang tao, naroon pa rin ang dating ganda ng estruktura, kahit na ang mga hardin ay hindi na kasing alaga ng dati. Binuksan niya ang mga lumang pinto at pumasok sa loob. Napuno ng alikabok ang hangin habang naglalakad siya sa mga lumang pasilyo, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya. Sa bawat hakbang, parang nararamdaman niyang kasama niya si Eleanor, na para bang muling bumalik ang mga ala-alang akala niya ay tuluyan na niyang nalimutan. Sa isang lumang kwarto sa itaas, nakita niya ang mga lumang kahon na minsang itinabi niya matapos ang pagkamatay ni Eleanor. Matagal na niyang gustong buksan ang mga ito, ngunit palaging natatakot siya sa mga damdaming muling babalik. Ngunit ngayon, tila hindi na niya kayang magpigil. Binuksan niya ang unang kahon at natagpuan ang mga lumang litrato nila ni Eleanor, kasama rin si Selena. Masaya silang lahat noon, nagkakatawanan sa mga simpleng pagtitipon, at walang bakas ng bigat na bumalot sa kanilang buhay paglaon. Eleanor! Bulong niya habang hawak ang isang lumang larawan kung saan nakangiti ang asawa niya sa tabi ni Selena. Ano ang hindi ko alam? Nagpatuloy siyang maghanap, at sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang liham at dokumento, may nahanap siyang isang sobre. Napansin niyang ang sulat kamay sa labas nito ay kay Eleanor, at may mga salitang nakasulat sa gilid. Para kay Selena, isang pangarap natin na sana'y matupad. Nanlamig siya habang binubuksan ang sobre, hinahanda ang sarili sa kung anumang laman nito. Sa loob ay isang mahabang sulat mula kay Eleanor para kay Selena.
Ibinahagi ni Eleanor ang kanyang mga plano para sa isang proyekto na tumutulong sa mga batang ulila at nangangailangan. Isang proyekto na nais nilang simulan bago pa man magkasakit si Eleanor. Binanggit niya na si Selena ang magiging katuwang niya dito at na ang kwintas na iyon ay simbolo ng pangakong hindi nila bibitawan. Ang bituin sa kwintas na ito, nakasulat sa liham, ay sumisimbolo sa bawat batang magagabayan natin, isang maliit na liwanag sa gitna ng dilim. Biglang natigilan si Alexander. Hindi niya kailanman nalaman ang tungkol sa proyektong ito. Parang may parte ng buhay ni Eleanor na hindi niya lubos na naintindihan. Mga pangarap na hindi niya nasaksihan o natulungan. Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Lungkot dahil sa mga bagay na hindi niya naibigay sa asawa, ngunit may halong determinasyon na alamin ang kabuuang kwento. Gusto niyang malaman kung natupad ba ang plano ni Eleanor at Selena at kung paano naging bahagi si Miguel sa lahat ng ito. Nang tumayo siya, mahigpit niyang hawak ang sulat. Sa loob-loob niya, alam niyang ito ang magiging susi upang maintindihan ang lahat. Bagamat masakit alalahanin ang mga alaala ni Eleanor, alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang layunin nito. Pangako, Eleanor, mahinang sabi niya. Gagawin ko ang lahat para malaman ang totoo at tuparin ang pangarap mo. Umalis siya sa lumang bahay na may daladalang panibagong layunin. Ang kwintas, ang bata, at ang lihim na proyekto ng kanyang asawa. Lahat ito ay nagkakabit-kabit upang mabuo ang isang kwento na hindi niya kailanman inaasahang babalik sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, handa na siyang harapin ito, kahit na anong hirap ang kanyang pagdaanan. Habang patuloy na naghahanap si Alexander ng mga sagot, unti-unti niyang naramdaman ang epekto ng kanyang mga aksyon sa paligid niya. Napansin ng kanyang mga tauhan at mga kasosyo sa negosyo ang bigla niyang pagkawala sa mga pang-araw-araw na gawain. Naging usap-usapan sa boardroom kung bakit bigla na lamang tila nagbago ang focus ni Alexander. Sa ilang mga pulong, madalas siyang tahimik at tila nakatulala. Isang araw, hindi na nakapagpigil ang kanyang pangunahing executive officer. "Sir, may gusto po ba kayong pag-usapan?" Tanong ni Ronald, ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang opisyal. "Napapansin po namin na parang wala kayo sa tamang focus nitong mga nakaraang linggo. May mga proyekto po tayong nakabinbin at ang ilang kasosyo natin ay nagtatanong na rin kung ano ang nangyayari." Sandaling tumingin si Alexander kay Ronald. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Ronald, may personal lang akong kailangang asikasuhin. I can handle this. Makakaasa kayong babalik din ako sa normal na schedule ko." Ngunit kahit anong paliwanag niya, ramdam niyang maraming nagdududa. Alam niyang hindi lahat ng tao sa paligid niya ay maiintindihan ang bigat ng kanyang hinaharap. Habang mas lumalalim ang kanyang pagsasaliksik, hindi niya maiwasang mapansin na parang may ilang taong nagmamasid sa kanya. Hindi lang ito ang tipikal na pag-aalala ng mga empleyado o kasosyo. May kakaibang tensyon sa hangin, isang uri ng pakiramdam na tila may pumipigil sa kanya. Ang lahat ay tila nagsimulang magbago nang muling lumitaw si Eric Delgado, isang dating kasosyo sa negosyo na nagkaroon ng alitan kay Alexander ilang taon na ang nakaraan. Kilala si Eric bilang ambisyoso at manipulatibo, at bagamat hindi sila magkaaway sa publiko, alam ng marami na hindi sila magkasundo pagdating sa negosyo. Isang araw, bigla na lang nagpakita si Eric sa opisina ni Alexander. "Alex?" Bati ni Eric na may formal na ngiti, ngunit may halong puot sa likod ng kanyang mga mata. "Narinig ko ang mga balita. Mukhang maraming nangyayari sa personal na buhay mo kamakailan. Anything I can help with?" "Eric," sagot ni Alexander, malamig ang tono. "Alam mong matagal na tayong wala sa parehong landas. Bakit ka nandito?" "Well," sabi ni Eric habang tumayo ng maayos, "nag-aalala lang ako sa mga hakbang na ginagawa mo. Alam mo namang may mga tao sa industriya na hindi gustong makitang bumagsak ang isang haligi ng negosyo. I'm just here to remind you, be careful about your choices. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay mapagkakatiwalaan." Sa halip na sagutin si Eric, tumayo si Alexander at lumapit sa bintana ng kanyang opisina.
Tanaw ang skyline ng lungsod. Alam niyang may pinaplano si Eric, ngunit hindi niya tiyak kung ano. Ngunit sa kabila ng banta na dala nito, isang bagong mukha ang dumating sa kanyang buhay na nagbigay ng bahagyang kalinawan. Si Angela Morales, isang investigative journalist na kilala sa pagsisiwalat ng mga malalaking istorya, ay biglang lumapit kay Alexander sa isang charity gala na kanyang dinaluhan. Hindi ito normal na okasyon para sa kanya dahil abala siya sa kanyang pananaliksik. Ngunit dumalo siya upang makahanap ng posibleng koneksyon kay Selena. Sa gitna ng maingay na kwentuhan ng mga bisita, nilapitan siya ni Angela. Mr. Mendoza, bati ni Angela, ang boses ay kalmado ngunit puno ng kumpiyansa. I'm Angela Morales from The Beacon. Narinig ko na may iniimbestigahan kayong particular na bagay kamakailan. May kaugnayan daw ito sa isang kwintas na may kakaibang disenyo. Would you mind telling me more about it? Tila napako si Alexander. Hindi niya akalaing may nakakaalam pa ng tungkol sa kwintas bukod sa mga taong personal na konektado kay Eleanor. I'm not sure what you're talking about, tugon niya ng malamig. Come on, sabi ni Angela, masuyong ngumiti. I do my homework. Ang kwintas na yon ay may kasaysayan at hindi ito ang unang beses na nadinig ko ang tungkol dito. If there's a story to be told, I want to help uncover it. Sa halip na sagutin, iniwas ni Alexander ang usapan. Hindi siya handang magbahagi ng anumang impormasyon kay Angela, ngunit sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit interesado ang journalist sa bagay na ito. Anong alam niya at bakit tila alam niyang mahalaga ito? Habang iniisip niya ito, hindi maiwasang maging mas alerto si Alexander sa mga nangyayari sa paligid niya. Hindi nagtagal, nagsimulang magtagpo ang mga pangyayari. Sa bawat hakbang ni Alexander sa kanyang pananaliksik, pagbalik sa lumang mga dokumento, pakikipag-usap sa ilang natitirang kaibigan ni Eleanor, at paghahanap ng mga nawawalang koneksyon, lalong dumadami ang hadlang. Sa ilang pagkakataon, nararamdaman niyang may nagmamatyag sa kanya. Ang mga telepono sa kanyang opisina ay tila may static kapag tinatawagan niya ang mga kaibigan. Ang mga email na ipinapadala niya sa mga dating koneksyon ay minsan hindi nararating ang destinasyon nito. Parang may gumagalaw sa likod ng eksena para pigilan siyang makahanap ng sagot. Lumakas ang paranoia ni Alexander. Sinimulan niyang tanungin ang sarili kung kanino siya dapat magtiwala. Si Angela, na tila maraming nalalaman, ba ay talagang gustong tumulong? O baka ginagamit lamang siya nito para sa personal na interest bilang isang journalist? Si Eric, na dating kasosyo niya, ay tiyak na may sariling agenda. Ang dating galit nito ay hindi nawala, at alam niyang handang gawin ng lalaki ang lahat para makuha ang gusto nito. Habang tumatagal, nagiging mas magulo ang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pinanghinaan ng loob si Alexander. Sa kabila ng tensyon at panganib, mas lalo siyang naging determinado. Alam niyang kailangang alamin ang buong katotohanan, kahit na ano pa ang kanyang harapin. Habang patuloy na nagsasaliksik si Alexander, napagtanto niyang kailangan niya ng tulong mula sa mga taong kilala ang kanyang asawa. Muli niyang naalala si Olivia, isang malapit na kaibigan ni Eleanor, at matagal nang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Bagamat hindi na nila madalas magkausap, mula nang pumanaw si Eleanor, naisip niyang si Olivia ang maaaring magbigay ng mas malinaw na sagot tungkol kay Selena at sa nakaraan ng kanyang asawa. Pinatawag niya si Olivia sa kanyang opisina. Nang dumating ito, agad niyang napansin ang pagkabigla sa mukha ng matanda. Alexander, bati ni Olivia, bahagyang nanginginig ang boses. Kamusta ka na? Napakatagal na ng huli nating pag-uusap. Olivia, tugon ni Alexander, nagpipigil ng emosyon. Kailangan ko ng tulong mo. May mga bagay akong hindi naintindihan noon at ngayon lang lumilinaw sa akin. Tungkol ito kay Eleanor at kay Selena. Napuno ng tensyon ang hangin, ngunit tumango si Olivia. Sige, anong gusto mong malaman? Dahan-dahang ipinaliwanag ni Alexander ang tungkol kay Miguel, ang kwintas, at ang mga natagpuan niyang sulat mula kay Eleanor. Habang nagkukwento siya, napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Olivia. Para bang may mga alaalang bumabalik dito.
mga bagay na matagal nang iniwan sa nakaraan. "Selena," sabi ni Olivia, para bang sinasariwa ang bawat salita. Oo, malapit silang magkaibigan ni Eleanor. Lagi nilang pinag-uusapan noon ang pangarap nilang makatulong sa mga batang ulila. Hindi iyon basta usapan lang, Alexander. May plano talaga sila, isang charitable foundation na susuporta sa mga bata at magbibigay ng pagkakataon sa mga nawawala ng pag-asa. Naguguluhan pa rin si Alexander. Bakit hindi ko nalaman ito noon? Bakit hindi sinabi sa akin ni Eleanor? Dahil hindi niya gustong guluhin ka, paliwanag ni Olivia. Abala ka sa negosyo, sa pagpapalago ng kumpanya. Ayaw niyang maging pasanin sa iyo ang mga plano niya. Kaya't halos lahat ng usapan nila ni Selena ay ginagawa nila sa mga oras na wala ka o abala ka sa trabaho. Habang nag-uusap sila, muling binuksan ni Olivia ang kanyang lumang baul. Doon, nakita ni Alexander ang mas maraming larawan ni na Eleanor at Selena, mga litrato ng mga bata na tinulungan nila, mga fundraising event na inorganisa nila, at mga sulat na nagpapakita ng kanilang matibay na pangarap. Isa sa mga sulat na iyon, ang agad na pumukaw ng pansin niya. "Alexander," sabi ni Olivia habang inaabot ang isang sulat. "Ito ang huling liham ni Eleanor para kay Selena bago siya pumanaw. Hindi ko ito itinapon dahil alam kong balang araw, kakailanganin mong malaman." Binuksan ni Alexander ang liham at tahimik na binasa. Nakasulat dito ang plano ni na Eleanor at Selena na magtayo ng isang tahanan para sa mga ulila, isang lugar kung saan hindi lamang bibigyan ng matitirhan ang mga bata, kundi pati na rin edukasyon, suporta, at pagmamahal. Ang kwintas, ayon sa liham, ay simbolo ng pangakong ito. Isang simbolo ng liwanag para sa mga batang nawawalan ng pag-asa. Ang bawat bituin sa pendant ay kumakatawan sa bawat batang tutulungan nila. Hindi maiwasang maluha ni Alexander habang binabasa ang mga salitang isinulat ng kanyang asawa. Sa wakas, naging malinaw sa kanya kung bakit napakahalaga ng kwintas na iyon. Hindi lamang ito isang alahas. Ito ay isang pangakong iniwan ng kanyang asawa. Isang pangakong hindi niya natupad sa kanyang buhay. Napakaganda ng plano nila. Bulong ni Alexander, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, si Selena, mukhang wala na rin siya. At si Miguel, para bang siya na lang ang natitirang alaala ng lahat ng ito. Hinawakan ni Olivia ang kanyang braso. "Alexander," sabi nito, "alam kong hindi madaling bumalik sa mga alaalang ito. Ngunit ikaw ang may kakayahang ituloy ang nasimulan nila. Kung talagang mahal mo si Eleanor, gagawin mo ang lahat para maipagpatuloy ang pangarap niya, kahit gaano pa kahirap." Tumango si Alexander. "Ilang taon na akong abala sa negosyo, sa kayamanan, at sa pagpapalago ng pangalan ko. Nakalimutan ko na ang mga bagay na tunay na mahalaga. Pero ngayon, sa tingin ko panahon na para baguhin iyon." Sa kabila ng mga hadlang at panganib, naramdaman ni Alexander ang bagong sigla. Hindi lamang ito tungkol kay Miguel o kay Selena. Ito ay tungkol sa pangarap ni Eleanor. Isang pangarap na ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Sa mga sumunod na araw, inisip niyang mabuti kung paano niya maitutuloy ang nasimulan ng kanyang asawa. Ngunit isa lang ang malinaw. Hindi na siya basta mananatiling tahimik. Gagawa siya ng hakbang para muling buhayin ang pangako ng kwintas. Ang pangako ng pagmamahal, liwanag, at pag-asa. Sa bawat araw na nagdaraan, nagiging mas malapit si Alexander kay Miguel. Bagamat hindi niya inaasahang magiging bahagi ng kanyang buhay ang isang batang lansangan, ang presensya ni Miguel ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang mga simpleng tanong ng bata, tulad ng, "Anong ginagawa ninyo sa mga malaking gusali na iyan?" o "Bakit ang daming kotse sa garahe mo?" ay nagdadala ng kakaibang sigla kay Alexander. Parang unti-unti siyang nabuhay muli. Napansin niya na ang mga araw na dating umiikot lamang sa pulong, negosyo, at pera ay unti-unting nagkakaroon ng kulay at layunin. "Mr. Mendoza," minsang tanong ni Miguel, habang magkasama sila sa isang restaurant, "bakit po kayo mabait sa akin? Wala po akong maibabalik na kapalit." Napatingin si Alexander sa bata, hindi agad sumagot.
Sa halip, tumikhim muna siya at tinignan ang kwintas na suot ni Miguel. Miguel, minsan hindi kailangan ng kapalit para tumulong. May mga bagay na ginagawa mo lang dahil tama ito. At ikaw, nakita kita sa araw na iyon at sa palagay ko, kailangan mong malaman na may taong handang tumulong sa'yo. Ang sagot na iyon ay simple, ngunit sa loob ni Alexander, alam niyang ang kwintas ang nagtulak sa kanya para tumulong. Ang maliit na pendant na iyon, na may bituin, ay simbolo ng pangako ni Eleanor. Sa bawat pagkakataong nakikita niya ang kwintas na iyon, naalala niya kung gaano kalaki ang puso ng kanyang asawa at kung paano niya gustong maging mas mabuting tao sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba. Dumating ang araw na ipinakilala ni Angela si Samantha kay Alexander. Si Samantha ay isang volunteer worker sa isang bahay ampunan sa Maynila at mabilis siyang nagbigay ng positibong impresyon kay Alexander. Sa unang tingin, nakita niya ang kasimplehan at sinseridad sa mga kilos ni Samantha. Hindi tulad ng mga taong nakasanayan niya sa kanyang mundo. Hindi nagpapanggap si Samantha at ramdam niyang may tunay na malasakit ito sa mga batang inaalagaan sa bahay ampunan. Mr. Mendoza, sabi ni Samantha, ngumiti habang inaabot ang kamay para makipagkamay. Narinig ko na marami kayong natutulungan. Natutuwa akong makilala kayo. Hindi alam ni Alexander kung paano tutugon noong una. Tawagin mo na lang akong Alex, sagot niya, bahagyang naiilang. At mukhang mas marami kang natutulungan kaysa sa akin. Tumawa si Samantha, ngunit hindi iyon mapanghusga. Ang mga bata lang po talaga ang priority ko. Iyon ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Habang tumatagal ang kanilang usapan, naramdaman ni Alexander ang muling pag-usbong ng damdamin na matagal na niyang inilibing. Hindi niya maitatangging may kakaibang epekto si Samantha sa kanya. Sa bawat salitang sinasabi nito, ramdam niya ang dedikasyon at pagmamahal nito sa mga bata. Unti-unti, nagiging interesado siya sa mga ginagawa ng babae. Ang mga programang inihahanda nito, ang mga event na isinasagawa ng bahay ampunan, at kung paano nito pinapanatiling buhay ang pag-asa sa bawat bata. Minsang inimbita ni Samantha si Alexander sa isang event sa bahay ampunan. Simple lang ang okasyon, isang salo-salo para sa mga bata at mga donors. Ngunit sa simpleng setup na iyon, nakita niya ang kaligayahan sa mga mata ng mga bata. Napansin niyang marami sa mga bata roon ay parang si Miguel, mga nawalan ng pamilya, ngunit nananatiling puno ng pag-asa dahil sa pagmamalasakit ng mga taong tulad ni Samantha. Habang pinagmamasdan ni Alexander si Samantha na abala sa pamamahagi ng pagkain at laruan, naramdaman niyang muli ang init sa kanyang dibdib. Minsan pala naisip niya, ang simpleng pagmamalasakit ang magbibigay ng tunay na layunin sa buhay. Alex! Tawag ni Samantha nang mapansin niyang nag-iisa ito sa isang gilid. Nakita mo ba ang ngiti ng mga bata? Iyan ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Napangiti si Alexander. I can see that, sagot niya. At ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahalaga ang ginagawa mo. Siguro dati, puro negosyo lang ang nasa isip ko. Pero dito, sa lugar na ito, parang mas totoo ang mundo. Naging madalas ang pagpunta ni Alexander sa bahay ampunan. Hindi ito isang bagay na pinlano niya, ngunit tila natural lang sa kanya ang makisama at makilahok. Kasama si Miguel, tumutulong siya sa mga programa at palaro, at kahit siya mismo ay nasisiyahan sa simpleng pakikisalamuha sa mga bata. Ang lahat ng ito ay dahil sa inspirasyon mula kay Samantha. Habang tumatagal, mas lumalalim ang pagkakaibigan nila ni Samantha. Hindi man nila sinasabi ng direkta, ramdam ni Alexander ang koneksyon sa pagitan nila. At sa kanyang kalooban, naramdaman niya ang unti-unting pagbukas ng kanyang puso sa posibilidad ng muling pagmamahal. Sa bawat pagkakataong kasama niya si Miguel at si Samantha, pakiramdam niya ay mas nakikita niya ang buhay mula sa ibang perspektibo. Hindi na lamang tungkol sa yaman o tagumpay. Mas nakita niya kung paano ang isang simpleng kwintas, ang isang bata, at ang isang babaeng may malasakit ang nagbigay sa kanya ng bagong layunin. Sa wakas, alam niyang ang pangako ni Eleanor ay hindi nagtatapos sa isang kwintas.
Ang pangako ay nasa bawat hakbang na ginagawa niya ngayon, ang muling pagtitiwala, pagmamahal, at responsibilidad na bumalik sa kanya sa paraang hindi niya inasahan. Lumipas ang mga linggo at habang abala si Alexander sa pagtulong sa mga ulila at pagbuo ng plano para ipagpatuloy ang nasimulan ni Eleanor at Selena, isang lumang kaibigan ang biglang bumalik sa kanyang buhay, si Eric Delgado. Sa kanilang kabataan, si Eric ay masasabing isa sa pinakamalapit na tao kay Alexander. Magkasama silang bumuo ng ilang negosyo at halos sabay nilang naabot ang rurok ng tagumpay. Ngunit sa kalaunan, nagkaroon sila ng malaking hindi pagkakaunawaan. Bagamat mas bata ng ilang taon kay Alexander, likas na ambisyoso si Eric. Habang nakatuon si Alexander sa pagpapalago ng negosyo at pagbibigay sa mga empleyado ng mas maayos na benepisyo, si Eric naman ay mas nagtuon sa pagpapataas ng kita kahit na nangangahulugan ito ng pagbawas sa mga gastusin para sa kapakanan ng iba. Dahil sa magkaibang pananaw, nagbunga ito ng matinding alitan. Sa huli, iniwan ni Eric ang partnership, dala-dala ang ilang mga investor na nagbigay sa kanya ng sariling kumpanya. Hindi na inasahan ni Alexander na muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang may ibang dahilan si Eric. Sa simula, nagulat si Alexander nang makatanggap siya ng imbitasyon mula kay Eric sa isang business forum. Hindi naman karaniwang nagpapakita si Alexander sa mga ganitong event mula nang magsimula siyang tumuon sa mga charitable endeavors, ngunit tila sinadyang iparating ni Eric na mahalaga ang kanilang pag-uusap. Sa kabila ng pag-aalinlangan, dumalo si Alexander. Nang magkita sila ni Eric, formal ang kanilang usapan, ngunit ramdam ang tensyon. Hindi nagtagal, dumiretso na si Eric sa tunay na pakay ng kanilang pagkikita. Alam ko ang tungkol sa kwintas, mahinang sabi ni Eric. Ang kanyang boses ay malamig at direkta. Nagkibit balikat lamang si Alexander, pilit na nagtatago ng kanyang reaksyon. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Eric mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana ng silid, tumitig sa mga ilaw ng lungsod. Ang legacy ng asawa mo, ang foundation na iyon nina Eleanor at Selena. Alam ko ang plano nila. At alam ko rin na ang kwintas ay bahagi ng lahat ng ito. Huwag mo nang pakialaman ang bagay na hindi mo naintindihan, tugon ni Alexander, pinipilit na manatiling kalmado. Kung ito ang dahilan ng pagkikita natin, mabuti pang tapusin na natin ito ngayon. Tumawa si Eric, ngunit walang halong tuwa. Hindi mo ba naiisip, Alex? Napakalaki ng potensyal ng legacy ng asawa mo. Isipin mo ang mga resource na naiwan, ang mga koneksyong iyon. Hindi lang iyon basta para sa mga ulila. Maaari natin itong gawing mas malaki, mas makapangyarihan. Pero kailangan ng tamang tao para pamunuan iyon. At kung tatanungin mo ako, hindi ikaw ang tamang tao. Wala kang karapatang sabihing alam mo kung ano ang tamang gawin, sagot ni Alexander. Tumayo rin siya mula sa kanyang upuan at hinarap si Eric. Ang foundation na iyon ay simbolo ng isang pangako. Hindi ito para sa negosyo, hindi ito para sa kita. Ito'y para sa mga taong nangangailangan. Nagngingit-ngit si Eric. Ang kwintas, ang bagay na iyon, iyong hawak ng batang iyon, hindi mo ba nakikita? Simbolo ito ng isang bagay na mas malaki kaysa sa mga salita ng yumaong asawa mo. Sa kamay mo nasasayang lang ito, pero kung nasa akin ito, magagamit ko ito ng tama. Lalo lamang uminit ang tensyon sa pagitan nila. Halos magkatapat na silang dalawa, kapwa nagpipigil ng galit. Sa wakas, bumitaw si Alexander. Kung akala mo matatakot mo ako, nagkakamali ka. Alam ko kung ano ang layunin ng asawa ko. At kahit anong gawin mo, hindi mo ito makukuha. Huwag mo na akong guluhin, Eric. Ito na ang huling beses na pag-uusapan natin ito. Nang gabing iyon, sa kabila ng tapang na ipinakita niya kay Eric, hindi maiwasang mag-isip ni Alexander. Paano kung totoo nga ang sinasabi ni Eric? Paano kung may mas malalim pang dahilan kung bakit tila lahat ng tao ay interesadong makuha ang kwintas na iyon? Ngunit sa kabila ng pagdududa, nananatili ang kanyang layunin, ang pangako ng kanyang asawa. Sa isip niya,
Hindi na mahalaga kung gaano kahirap. Gagawin niya ang lahat upang tuparin ito, sa kabila ng mga hadlang na inilalagay ng mga taong tulad ni Eric. Nagsimula nang magka-ideya si Alexander kung ano talaga ang kahalagahan ng kwintas na hawak ni Miguel. Hindi ito basta piraso ng alahas na sentimental lang ang halaga. Habang mas lalo niyang sinisiyasat ang mga dokumentong iniwan ni Eleanor, napansin niyang maraming ulat at talaan na nagbanggit ng isang siguro. Sa una, inakala niyang ito ay simpleng insurance o pondo para sa foundation, ngunit mas lalong lumilinaw na ito ay tumutukoy sa isang uri ng tagong pondo na hindi kailanman ginamit. Isang gabi, habang nagtutulungan sina Alexander at Samantha sa pagsusuri ng mga dating dokumento, may nahanap silang maliit na tala mula kay Eleanor. Ang key na iyon, ang kwintas. Mahinang bulong ni Alexander habang binabasa ang sulat. Ito pala ang sinasabi niya noong kinakausap niya si Selena tungkol sa huling regalo. Napatingin si Samantha sa kanya, halatang naguguluhan ngunit interesado. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito, nilalapit ang sarili upang mas makita ang sulat. Itong kwintas, paliwanag ni Alexander. Hawak ang pendant na ngayon ay nasa kanyang bulsa. Hindi ito simbolo lang. Binabanggit ni Eleanor na ito ang key, ang literal na susi, para mabuksan ang isang mahalagang bagay na iniwan nila ni Selena. Sinuri nilang dalawa ang mga sulat at mapansin nila ang mga pahiwatig sa iba't ibang lugar. Mga address, mga pangalan ng tao na halos limot na. Napansin ni Samantha ang isang particular na tala na may nakasulat na Vault 17 at isang lumang address ng opisina ni Eleanor. Ito kaya ang tinutukoy niya? Tanong ni Samantha habang itinuro ito kay Alexander. May posibilidad, tugon niya. Kung tama ang hinala ko, ang kwintas na ito ang magbubukas ng vault na iyon. Dito makikita ang lahat ng plano nila, ang blueprint ng foundation, at maaaring ang pondo. Habang sinisiyasat nila ang lahat, lalong nagiging malinaw kay Alexander kung gaano kalalim ang impluwensya ng kanyang asawa at ng kaibigan nitong si Selena. Ang dalawang babae ay nagplano ng isang mas malaking proyekto kaysa sa naisip niya. Isang foundation na hindi lamang para sa mga ulila, kundi para rin sa mga pamilya, kababaihan, at komunidad na nangangailangan ng suporta. Sa kabila ng mga hadlang noong nabubuhay pa sila, tila inihanda na nila ang lahat para sa tagumpay ng kanilang layunin. Dumating ang araw na nagpasya si Alexander na puntahan ang lugar na nasa talaan. Kasama si Samantha, sinuyod nila ang lumang address at natagpuan ang isang tagong bodega sa ilalim ng isa sa mga luma nilang opisina. Ang lugar ay napakatagal nang hindi nabubuksan. Halos hindi na gumagana ang mga ilaw at ang mga pintuan ay natatakpan na ng kalawang. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nahanap nila ang isang makapal na bakal na vault. Vault 17, bulong ni Alexander. Hawak ang kwintas sa kanyang kamay. Ito na yon. Kumilos si Samantha, tumutulong sa paghahanap ng paraan upang mabuksan ito. Napansin nilang ang pendant ng kwintas ay may maliit na puwang na akma sa isang butas sa gilid ng vault. Nang isalpak nila ito, narinig nila ang mahinang click, isang palatanda ang gumagana pa ang mekanismo. Alex, tingnan mo, sabi ni Samantha habang iniikot ang handle. Unti-unting bumukas ang pinto ng vault at ang loob nito ay puno ng mga lumang kahon, dokumento, at mga sobre. Isa-isang tinignan ni na Alexander at Samantha ang laman at natagpuan nila ang mga blueprint ng foundation ni na Eleanor at Selena, mga detalyado at masusing plano kung paano ito itatayo, paano popondohan, at paano isusulong ang kanilang layunin sa mahabang panahon. Kasama rin dito ang tala ng pondong inilaan na hindi kailanman ginamit. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Samantha, nakatingin kay Alexander habang hinahawakan nito ang mga dokumento. Ang gawin kung ano ang dapat matagal ko nang ginawa, sagot ni Alexander. Ipagpatuloy ang nasimulan ni Eleanor. Ngunit hindi naging ganoon kadali ang sumunod na mga araw. Nabalitaan ni Eric ang tagumpay ni Alexander sa pagkuha ng dokumento mula sa vault.
Gumalaw si Eric upang pigilan si Alexander sa muling pagbuhay ng foundation. Ginamit nito ang kanyang mga koneksyon at media influence upang ilabas ang mga kasong may kaugnayan sa mga negosyo ni Alexander. Binabato siya ng mga issue na maaaring magpalala ng kanyang reputasyon. Isang gabi, sa gitna ng tensyon, kinausap ni Samantha si Alexander. Hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Ang dami mo nang nagawa at alam kong kaya mong lampasan ang mga ginagawa ni Eric. Hindi mo naiintindihan, sagot ni Alexander. Nakaupo sa kanyang opisina. Ang mga dokumento ng foundation ay nasa harap niya. Ginagamit niya ang mga nakaraan kong negosyo para pahinain ako. Kung tumuloy ako, masisira ako. Ang pamilya ko. Ang lahat ng itinayo ko. Ngunit biglang tumingin si Miguel, na tahimik na nakikinig sa gilid at nagsalita. Pero hindi ba dapat po, kahit anong mangyari, ipagpatuloy niyo ang sinimulan ni Ma'am Eleanor? Hindi po ba iyon ang mahalaga? Natigilan si Alexander. Ang batang ito, na walang alam sa politika at intriga ng negosyo, ang nagpaalala sa kanya ng dahilan kung bakit siya nagsimula. Tumango siya, hinarap si Samantha at si Miguel. Tama ka, Miguel, at walang sinuman, kahit si Eric, ang pipigil sa akin. Dumating ang araw na matagal nang iniiwasan ni Alexander ngunit kailangang harapin, ang araw ng legal na labanan laban kay Eric Delgado. Ang dalawang dating magkasosyo, na minsan ay nagbahagi ng parehong mga pangarap at layunin, ngayon ay magkaharap sa isang korte. Bawat isa ay may daladalang mabibigat na argumento at ebidensya. Tahimik na nakaupo si Alexander sa harapan, habang sa kabilang panig ay si Eric, napapalibutan ng kanyang mga abogado. Kahit hindi siya nagpapakita ng emosyon, ramdam ni Alexander ang bigat ng sitwasyon. Hindi na lamang ito simpleng awayan ng dating magkaibigan. Ito na ang laban para sa legacy ni Eleanor. Ang pangakong iniwan niya para sa mga nangangailangan. Nagsimula ang paglilitis. Ang mga abogado ni Eric ay nagpresenta ng kanilang mga argumento, sinasabing ang kwintas at ang mga dokumento ay walang kaugnayan sa anumang legal na pondo. Iginiit nila na si Alexander ay nagmamanipula ng mga lumang papeles upang magmukhang may karapatan siya sa mga natitirang resources ng foundation. Para sa kanila, ito'y isang personal na vendetta lamang. Ngunit nang tumayo si Alexander upang magsalita, napuno ng tahimik na tensyon ang buong silid. Hindi tungkol sa pera o kapangyarihan ang lahat ng ito, sabi niya. Tumigil siya sandali, tumingin sa kwintas na hawak niya at muling tumingin sa korte. Ang kwintas na ito at ang mga dokumentong natuklasan ko ay patunay ng layunin ng aking asawa at ni Selena. Layunin nilang tulungan ang mga ulila, ang mga nangangailangan, ang mga nawalan ng pag-asa. Hindi ko kailanman nalaman ang kabuuan ng plano nila noong nabubuhay pa si Eleanor. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw sa akin na ito ay higit pa sa anuman. Ito ay isang pangakong kailangang tuparin. Habang nagsasalita si Alexander, ipinakita niya sa korte ang mga sulat ni Eleanor, mga plano ng foundation, at ang ebidensyang nagpapakita kung paano ginamit ni Eric ang koneksyon nito upang pigilan ang pagpapalago ng proyekto. Sa bawat papel na inilabas niya, naging malinaw na si Eric ay may ginagawang iligal, mula sa pagre-reroute ng pondo hanggang sa pagsasabotahe ng mga meeting upang masira ang reputasyon ni Alexander. Nang maipakita ang lahat ng ito, hindi maikakailang maraming nanonood ang nanlamig. Si Eric, na nooy maangas at tiwala, unti-unting napansin ni Alexander na nawawala ang tikas ng kanyang dating kaibigan. Ang foundation na ito ay hindi para sa sino man sa atin dito sa kwarto, dagdag ni Alexander. Hindi ito para sa akin, hindi ito para sa pangalan ko, at tiyak na hindi ito para kay Eric. Ang foundation na ito ay para sa mga batang nawalan ng pamilya, sa mga kababaihan at komunidad na nangangailangan ng suporta, sa mga taong tulad ni Miguel na nagbigay sa akin ng inspirasyon na gawin ang tama. Nang banggitin niya ang pangalan ni Miguel, tila naramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang sinasabi. Si Miguel, ang batang tila walang connection sa sinuman, ay naging simbolo ng kung ano ang kaya nilang abutin kung itutuloy ang pangarap ni Eleanor. Naroon din si Samantha sa likuran, nakikinig, at kahit hindi siya makapagsalita, kitang-kita sa kanyang mga mata ang suporta para kay Alexander.
Matapos ang mahaba at madamdaming pagpapaliwanag ni Alexander, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Si Eric ay tila walang maisagot. Nang tanungin siya ng hukom tungkol sa mga alegasyon laban sa kanya, hindi siya makatingin ng direkta kay Alexander. Sa wakas, napilitang umatras si Eric. Ibinaba ng hukom ang desisyon, pinapaboran si Alexander at binibigyang daan upang maipagpatuloy niya ang naiwang pangarap ng kanyang asawa. Paglabas ng korte, hindi mapigilan ni Alexander ang maramdamang magkahalong kalungkutan at kagaanan. Nilapitan siya ni Samantha. "Ginawa mo ang tama," sabi nito. "Minsan, ang pagharap sa nakaraan ang tanging paraan para magpatuloy." Tumango si Alexander. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang bulsa. Naramdaman ang lamig nito sa kanyang mga daliri. "Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng tama," sagot niya. "Ito ay tungkol sa pagtupad sa pangako ng isang tao na mahal ko. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iba ng pag-asa, ng liwanag, na minsan kong kinalimutan." Sa mga araw na sumunod, sinimulan ni Alexander ang prosesong buhayin muli ang foundation. Muli niyang binuksan ang mga lumang blueprint, muling kinausap ang mga dating koneksyon ni Eleanor, at mas binigyang halaga ang kwintas bilang simbolo ng bagong simula. Hindi lamang ito alahas para sa kanya. Ito ay naging isang paalala na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, may pagkakataon pang bumangon, tumulong, at gumawa ng mabuti. Matapos maipanalo ang kaso laban kay Eric, hindi na nag-aksaya ng panahon si Alexander para isakatuparan ang pangarap ni Eleanor at Selena. Matagal na itong plano ng kanyang yumaong asawa, isang foundation na magsisilbing tanglaw para sa mga ulila at nangangailangan. Ngayon, naging malinaw na ang lahat ng natuklasan niya ay magagamit na upang simulan ang proyektong ito. Sa unang pulong ng bagong board ng foundation, ipinahayag ni Alexander ang kanyang plano. "Gagawin nating opisyal ang Eleanor Selena Foundation," sabi niya sa harap ng mga piling miyembro. "Ito ay hindi lamang tungkol sa pangalan. Ito ay tungkol sa pangarap ng dalawang babaeng mahalaga sa buhay ko. Nais nilang bigyan ng pag-asa ang mga nangangailangan. Hindi natin hayaan na manatili na lamang itong ideya. Gawin natin itong realidad." Naroon si Samantha, nakaupo sa dulo ng lamesa, tahimik ngunit puno ng kumpiyansa. Nakikita ni Alexander ang suporta sa kanyang mga mata. Si Olivia naman, kahit may edad na, ay aktibong nakikilahok sa bawat plano at mungkahi. Samantalang si Miguel, kahit na bata pa, ay palaging nasa paligid, nagbibigay ng ngiti sa lahat sa tuwing may mahirap na diskusyon. "Alex?" tanong ni Olivia sa pulong. "Paano natin sisimulan ang unang proyekto? Ano ang magiging focus natin sa umpisa?" "Pabahay," sagot ni Alexander ng walang alinlangan. "Sisiguraduhin nating may maayos na matitirhan ang mga batang tulad ni Miguel. Gusto kong magtayo ng isang tahanan na magbibigay ng kaligtasan, edukasyon, at pag-asa. Hindi ito magiging pansamantala lamang. Gusto kong siguraduhing may pundasyon ang kanilang kinabukasan. Hindi maitatanggi ang sigasig ng bawat isa sa silid. Alam nilang hindi magiging madali ang gagawin nila, ngunit ramdam nilang nasa tamang landas sila." Pagkatapos ng pulong, nagkita sina Alexander at Samantha sa courtyard ng opisina ng foundation. "Hindi mo lang alam kung gaano ito kahalaga sa kanila," sabi ni Samantha. "Sa bawat batang matutulungan natin, may bagong simula, may bagong pag-asa." Napatingin si Alexander sa kanya, tila nahihila ng kanyang mga salita. "Malaki ang naging papel mo dito, Samantha. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa." Ngumiti si Samantha, bahagyang namula. "Hindi ko inaasahan ang papuri, Alex. Ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay tama." "Hindi lang yun," sagot niya. "Ikaw ang tumulong sa akin na makita ang mga bagay na mahalaga, higit pa sa negosyo, higit pa sa kita. At dahil doon, natutunan kong muling magtiwala." Hindi na kinailangang magsalita ni Samantha. Ang titig niya kay Alexander ay sapat na para ipakita kung gaano siya nagpapasalamat na naging bahagi ng proyekto. Sa mga sumunod na linggo, habang mas lalo silang nagkakalapit, naramdaman ni Alexander ang muling pag-usbong ng damdamin. Isang damdaming matagal na niyang inilibing
mula nang mawala si Eleanor. Habang patuloy ang trabaho ng foundation, naging inspirasyon si Miguel para sa mga batang kanilang tinutulungan. Ipinakilala siya bilang kauna-unahang tumanggap ng suporta mula sa Eleanor Selina Foundation. Sa unang araw ng pagbubukas ng bagong shelter para sa mga ulila, naroon si Miguel sa entablado, nagbabahagi ng kanyang kwento sa mga tao. Dati, wala akong tirahan, wala akong pamilya, sabi ni Miguel sa mikropono. Pero dahil sa kwintas na iniwan ng nanay ko, natagpuan ako ni Kuya Alex. At dahil doon, natutunan kong may mga taong handang tumulong. Kaya sa lahat ng mga bata na narito ngayon, gusto kong sabihin, may pag-asa. Huwag kayong susuko. Maraming nagmamalasakit sa inyo. Ang palakpakan mula sa mga tao ay napakalakas. Hindi lamang si Miguel ang napaiyak sa tagpong iyon. Marami sa mga naroon, kabilang na si Alexander at Samantha, ang hindi napigilang maging emosyonal. Para kay Alexander, ito ang patunay na tama ang desisyon niyang ituloy ang pangarap ni Eleanor. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang pinagmamasdan ni Alexander ang mga bata sa shelter, lumapit si Samantha sa kanya. Napakaraming bata ang natulungan mo, sabi niya. Higit pa sa inaasahan ko, tugon ni Alexander. Pero hindi ito magtatapos dito. Marami pa tayong gagawin. Kasama mo ako, sabi ni Samantha. Malambing ngunit tiyak. Palagi. Tumango si Alexander. Ang sandaling iyon ay tila isang bagong simula. Hindi lamang para sa foundation, kundi pati na rin sa kanyang buhay. Sa piling ni Samantha at ni Miguel, naramdaman niyang muli ang pagiging buo. Natutunan niyang ang tunay na kahulugan ng pagkakawanggawa ay hindi lamang sa pagbibigay ng material na tulong, kundi sa pagbibigay din ng pag-asa at pagmamahal. Sa kabila ng mga pagsubok, ang puso niya ay muling natutong magmahal, isang bagay na hindi niya inakalang mangyayari ulit. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Alexander na ang kwintas na minsang itinuring niyang simpleng alahas ay higit pa sa isang piraso ng nakaraan. Sa tuwing nakikita niya ito, naaalala niya ang mga pangarap ni Eleanor. Mga pangarap na ngayon ay nagkakaroon na ng katuparan. Ang maliit na pendant na iyon ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga hamon na dumating sa buhay niya. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad si Alexander sa pasilyo ng shelter, nakita niya si Miguel na nakaupo sa isang lumang sofa, hawak-hawak ang kwintas sa kanyang mga daliri. Bagamat hindi nagsasalita, kita sa mukha ng bata ang malalim na iniisip. Lumapit si Alexander, dahan-dahang umupo sa tabi ni Miguel. Miguel, anong iniisip mo? Tanong niya, pilit na tinatantiya ang damdamin ng bata. Tumingin si Miguel sa kanya, tila nag-aalangan kung dapat niyang sabihin ang nasa isip niya. Iniisip ko lang po, Kuya Alex, sagot nito sa wakas. Kung paano ko maibabalik ang lahat ng tulong na ibinigay niyo sa akin. Gusto ko pong makatulong sa iba pero paano kung hindi ko kayanin? Napangiti si Alexander. Miguel, sabi niya, hindi mo kailangang maging perpekto para makatulong. Minsan, kahit ang simpleng pagbigay ng ngiti o pagdamay sa kapwa ay sapat na. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko sa paggawa ng mabuti. Napatingin si Miguel sa kwintas na hawak niya. Akala ko po noon, walang kwenta ang bagay na ito, sabi niya. Pero ngayon, naiintindihan ko na mahalaga ito dahil sa mga alaala at pangakong kasama nito. Parang, nagbibigay po ito ng direksyon sa mga gagawin ko. Tumango si Alexander. Iyan ang natutunan ko sa kwintas na yan, sabi niya. Minsan, ang maliliit na bagay ang nagdadala ng pinakamalaking pagbabago sa buhay natin. Habang pinag-uusapan nila ang kwintas, nagbalik si Alexander sa mga panahong halos nawalan na siya ng direksyon. Sa harap ng napakaraming yaman at tagumpay, pakiramdam niya noon ay laging may kulang. Ngunit simula nang makita niya ang kwintas at makilala si Miguel, parang biglang bumalik ang layunin ng kanyang buhay. Hindi na lang pera o negosyo ang hinahanap niya. Ang tunay na yaman, natutunan niyang makikita sa koneksyon sa ibang tao at sa malasakit na ibinibigay niya sa mga nangangailangan. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na lumago ang Eleanor Selina Foundation.
Mas marami pang mga bata ang natulungan, mas maraming pamilya ang nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Sa bawat proyekto, naroon si Miguel bilang inspirasyon. Isang dating ulila sa lansangan, siya ngayon ay nagiging gabay sa mga batang tulad niya. Itinuro niya sa kanila na hindi mahalaga kung saan ka nagmula, kundi kung paano mo ginugugol ang mga pagkakataon upang maging mas mabuting tao. Habang tumatagal, mas naging malalim din ang relasyon ni na Alexander at Samantha. Sa kabila ng kanilang mga abala sa foundation, palaging naglalaan ng oras si Samantha upang makasama si Alexander, si Miguel, at ang iba pang mga bata. Dumating ang mga pagkakataong sabay silang naglalakad sa mga bagong shelter sites, tumutulong sa pagbuo ng mga plano, at minsan, simpleng tumatawa at nagkukwentuhan kasama ang mga bata. Alex? Minsang tanong ni Samantha habang naglalakad sila sa hardin ng isang shelter. Naisip mo ba kung ano ang buhay mo ngayon kung hindi mo nakita ang kwintas na iyon? Kung hindi mo nakilala si Miguel? Napaisip si Alexander sa tanong. Siguro, patuloy pa rin akong nasa opisina, abala sa mga meeting at transaksyon. Pero, hindi ko maiisip na ganito ang pakiramdam. Iba ang may layunin. Iba ang pakiramdam ng alam mong may ginagawa kang mabuti. Ngumiti si Samantha. Mukhang natagpuan mo na talaga ang tamang landas. Sa kabila ng maraming yaman at tagumpay na naranasan ni Alexander noon, sa wakas ay natutunan niyang ang tunay na halaga ng kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian. Nasa malasakit ito sa iba, sa mga batang nangangailangan ng tulong, sa mga pamilya na nawalan ng tirahan, at sa mga taong tulad ni Miguel na naghahanap ng pag-asa. Natutunan niyang ang yaman ay hindi lamang para sa sarili. Ito ay isang kasangkapan upang magdala ng liwanag at pag-asa sa iba. Habang pinagmamasdan niya si Miguel na tumutulong sa iba pang bata sa shelter, isang bagay ang malinaw kay Alexander. Ang kwintas na iyon ay naging higit pa sa isang alahas. Ito ay naging simbolo ng pagbabagong naganap sa kanya, mula sa isang negosyanteng puro kita lamang ang iniisip, hanggang sa isang taong natutong magmahal at magmalasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng kwintas na iyon, napagtanto niyang ang tunay na yaman ay makikita sa pagmamahal, pag-asa, at kabutihang loob. Lumipas ang ilang taon at ang Eleanor Selena Foundation ay patuloy na lumago. Ang dating simpleng proyekto ng dalawang babaeng may malaking pangarap ay naging isang institusyon na kilala sa buong bansa. Nagkaroon na ito ng iba't ibang shelter, scholarship programs, at mga community center na tumutulong sa libo-libong tao. Ang pangarap ni Eleanor at Selena ay hindi lamang naging realidad, naging inspirasyon ito para sa marami. Si Alexander, na minsang nawala sa direksyon ng kanyang buhay, ngayon ay mas masaya at kontento na. Natutunan niyang ang yaman na natamo niya sa negosyo ay nagkakaroon ng mas malalim na halaga kung ginagamit para sa kabutihan. Kung nakikita lang sana ito ni Eleanor, madalas niyang sinasabi sa mga malalapit na kaibigan sa foundation, siguro'y matutuwa siya na naging bahagi siya ng ganitong pagbabago. Sa kabila ng kanyang abala sa pamamalakad ng foundation, naglalaan pa rin si Alexander ng oras upang personal na makita ang mga bata at mga pamilyang natutulungan ng kanilang programa. Kapag nakikita ko silang tumatawa at nagsisimula ng panibagong buhay, sabi niya kay Samantha, pakiramdam ko'y may nagagawa akong tama. Habang si Alexander ay abala sa kanyang layunin, si Miguel naman ay hindi rin nagpapahuli. Nagtapos siya ng mataas na paaralan bilang salutatorian at kalaunan, ay pumasok sa universidad na may scholarship mula sa foundation. Sa murang edad pa lamang, malinaw na ang kanyang layunin sa buhay. Balang araw, madalas niyang sabihin kay Alexander at Samantha, tutulong din ako sa mga batang tulad ko noon. Ayokong maranasan nila ang hirap na dinaanan ko. Bawat pagkakataon na bumabalik si Miguel sa shelter upang mag-volunteer, natutuwa si Alexander at Samantha. Nakikita nila kung paanong ang batang minsang natutulog lamang sa kanilang garahe ay ngayon isa ng modelo ng inspirasyon para sa iba. Napakalayo na nang narating mo, Miguel. Wika ni Samantha sa kanya isang gabi matapos ang isang outreach event.
At alam kong mas marami ka pang matutulungan. Napangiti si Miguel, hinawakan ang kwintas na patuloy niyang iniingatan. Hindi ko makakalimutan kung paano ako nagsimula, sagot niya. Kaya lagi ko ring aalalahanin kung sino ang tumulong sa akin para makarating dito. Ang relasyon ni na Alexander at Samantha ay mas lalong lumalim sa paglipas ng panahon. Sa simula, pareho nilang iniiwasang bigyan ng kahulugan ang kanilang nararamdaman, ngunit hindi maikakaila ang pag-usbong ng damdamin sa pagitan nila. Sa bawat tagumpay ng foundation, sa bawat batang natutulungan, mas tumitibay ang kanilang koneksyon. Hindi na lamang sila magkasangga sa layunin, naging bahagi na sila ng isa't isa. Alex, sabi ni Samantha sa isang gabi habang magkasamang nagpapahinga sa opisina ng foundation. Alam mo bang hindi ko naisip na darating ang araw na magkakaroon ako ng ganitong klaseng pamilya? Hindi man tayo tradisyonal pero nararamdaman kong buo ang buhay ko ngayon. Pareho tayo, tugon ni Alexander, hinahawakan ang kanyang kamay. Matagal ko nang naisip na hindi na muling bubukas ang puso ko sa iba. Pero natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa iisang tao lamang. Pwede itong lumago. Pwede itong maging mas malaki, mas malalim, at mas makabuluhan. Ang Eleanor Salina Foundation ay nagpatuloy sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang mga proyekto nito ay lumaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa, at sa bawat lugar na tinutulungan nito, may ngiti, saya, at bagong pag-asa. Si Alexander, Samantha, at Miguel ay nanatiling nasa puso ng organisasyon, at kahit na dumaan sila sa iba't ibang pagsubok, nanatili silang buo dahil sa malasakit at pagmamahal na bumalot sa kanilang buhay. Sa pagtatapos ng kwento, nagtipon-tipon ang lahat sa isang malawak na palaruan na itinayo ng foundation. Libo-libong bata ang naglalaro, tumatawa, at nag-e-enjoy. Sa gilid ng lugar, magkasamang nakatayo sina Alexander at Samantha, pinagmamasdan ang masayang tanawin. Kasama nila si Miguel na nagbabantay sa ilang mga bata habang naglalaro ang mga ito. Kung nakikita lang sana ni Eleanor ito, sabi ni Alexander, hindi na napigilang magpakawala ng malalim na buntong hininga. Siguro, sasabihin niyang sulit ang lahat ng hirap. Siguro, matutuwa siya na nagawa nating panatilihin ang kanyang pangarap. Alam kong nakikita niya, sagot ni Samantha. At sigurado akong sobrang proud niya sa'yo, sa atin. Nagkaisa ang kanilang mga ngiti habang pinagmamasdan ang tanawin ng mga bata, na para bang nagkaroon ng panibagong simula. Sa wakas, naging malinaw sa lahat na kahit anong hirap ang daanan, ang malasakit at pagmamahal ang magdadala ng liwanag at pag-asa. At sa sandaling iyon, ang kwintas na hawak ni Miguel ay tila nagniningning sa ilalim ng araw. Isang simpleng paalala na ang bawat piraso ng alaala ay may kakayahang magdala ng pagbabago.